Inisip ng batang lalaki na ang mga nasabing lugar ay palaging nagdudulot ng kakilakilabot at pagkabalisa, at binanggit pa rin na ginawa niya at ni Meng Jin. Bakit niya ibabalik muli ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagbabalik dito? Siguro nais na maranasan muli ang kiligin ng hindi tumitigil o kumalma. Tanong ni Meng Jin sa batang lalaki kung sino talaga siya. Hindi alam ni Ho kung nagbibiro siya, o kung baka makagat talaga siya. Ang mga salita ng guro ay lilito sa kanyang mga alaala. Kung nahit ka ng sapat, pagkatapos ay posible na maging sanhi ng isang bahagyang pagkawalan ng maikling term na memorya. Naalala ni Ho kung paano siya minsan habang kumakain, kahit na nakalimutan na siya ay kumakain kamakailan dahil siya ay nahit sa head. Tumawa ang Panginoon, sinabi kung paano niya nakalimutan na kumain na siya. Nagkaroon sila ng pag-uusap sa ilang sandali bago nawala ang kanyang memorya. Hindi maintindihan ni Ho kung ano ang tinalakay, at hiniling lamang ng Panginoon na kalimutan at makinig. Di nagtagal, ang mga salita ni Meng Jin ay lumabas na may isang tiyak na katatagan, "Sino ka?" Napagtanto ni Ho na sa sitwasyong ito, magiging hanggal na sabihin na siya ay tao lamang. Ngunit upang magpatuloy na magpanggap na hindi niya naiintindihan ang anumang bagay ay magiging kakaiba din. Paano ihinto ang taong ito na patuloy na pumapasok sa kanyang negosyo? Naalala niya kung gaano kahirap na tinamaan siya noong nakaraang oras, at alam na dapat niyang ihanda ang kanyang sarili kung sakaling may isa pang pag-atake. Tinanong siya ni Ho kung bakit siya gumagawa ng gayong pag-alog ng tunog tulad ng isang aso na gumapang sa isang buto. Tiningnan siya ni Meng Jin ng diretsyo sa mata, mahigpit. Bigla, dinala niya siya sa stick mula sa kanyang kamay. Mabilis na gumanti ang lalaki. Nahuli niya ang kahoy na taybak gamit ang kanyang kamay, ngunit ang tanong ay nanatili, bakit ito itinapon sa kanya? Ano ang impyerno na si Meng Jin na naisip ni Ho Meng Jin na sabihin na sa lahat ng mga taong nakipaglaban niya, ang Young Master ay ang pinakamasamang moral? Ngunit napansin din ni Meng Jin ang isang napakahalagang detalye. Bilang isang mandirigma, talagang nararapat ang paggalang sa arena ng pagsasanay. Hindi niya maayos na pinahahalagahan ang lakas nito dahil nahuli siya sa emosyon, at ngayon nais niyang makita ito sa labanan. Tumayo siya sa harap ng Young Master na nakayuko sa kanya at humingi ng tawad sa kanya ng isang bagay. Tiningnan ni Ho ang simpleton na ito at hindi maintindihan kung ano ang gusto niya sa kanya. Pinaghihinalaan niya na tiyak na may kasamang ruse na kasangkot. Gayunpaman, sa pagtingin sa kanya, hindi pa rin niya maintindihan ang nangyari sa kanya. Ang kanyang ekspresyon ay ibang-iba mula sa maingat at hindi sigurado na mayroon siya sa panahon ng labanan sa arena ng pagsasanay. Ngayon, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa pag-usisa, tulad ng isang bata. Malinaw na si Meng Jin ay hindi dumating para sa labanan, ngunit may tunay na interes, tulad ng isang bata. Well, kailanman ginawa ito. Inisip ni Ho ang kanyang sarili, na nagpapas siya na marahil ay hindi siya dapat mag-alala tungkol sa interes ng batang ito sa kanyang mga lihim na yungib. Ngumiti lang siya at tinanong kung nais ba ni Meng Jin na matuto. Pagkatapos ng lahat, dati niyang inakusahan siya ng pagnanakaw at walang katibayan. Ngunit ngayon ay tila tunay siyang interesado. Nabanggit ng Young Master na sa ngayon, walang nanunood sa kanila tulad ng sa arena. At sa isang angkop na galit, madali niya itong maging isang madugong bulo. Ngunit hindi mahalaga kay Meng Jin ang mga pagbabanta na maaaring ilagay ng labanan ang kanyang buhay sa linya na nag-isip ng sandali ni Meng Jin. Gayunpaman, mabilis niyang isinalin ang kanyang isip, itinaas ang kanyang kahoy na taybak at sinabi, "Wala akong pakialam." Inisip lamang ni Ho na ang brat na ito ay nagpapakita na parabang nais niyang bast sa mga sinag ng kaluwalhatian bilang isang miyembro ng lipi ng Mudon. Ngumiti siya, inaasahan na ang labanan sa pagsasanay na ito ay magiging kawili-wili. Sinabi ni Ho na hindi niya ito uulitin ng 2 beses. Kung sumasang-ayon si Meng Jin, hayaan siyang kumilos. Ganap na sumang-ayon si Meng Jin at naiintindihan ang lahat. Tinimbang niya muli ang lahat ng mga pangyayari, ang kanyang mga nagawa ay tila hindi pangkaraniwan sa kanya, at nakaramdam siya ng malakas na presyon ng psikolohikal dahil sa ang katunayan na ang gayong walang katotohanan ay lumitaw sa kanyang landas, ngunit napagtanto niya na siya ay naghanda ng seryoso, at magiging hanggal ito sa isuko ang lahat dahil lamang tungkol dito sa puntong ito, siya ay papunta sa kanyang sariling dambana, tulad ng kanyang pinaniniwalaan, ngunit nang huminto siya at tiningnan ang kanyang Diyos, may nagbago sa kanyang pangunawa.
Naalala niya ang mga salita ng guro na naniniwala na ang pagpupulong sa young master ay bahagi ng kanyang edukasyon. Ito ay isang mahalagang aralin para sa kanya, at walang dapat ikahiya. Marahil ay narinig ng kanyang guro ang kanyang mga dalangin at ipinadala siya sa pagsubok na ito bilang isang sagot. Kung ito ang kaso, magiging hanggal sa pagdududa na ang kanyang buhay ay nakataya. Hindi tinanggal ni Mengjin ang kanyang mga mata, kahit na para sa isang split segundo, bilang nakatuon at matulungin hanggat maaari, pinanood ng young master ang kanyang kalaban at handa na para sa susunod na paglipat. Kung handa na ang kanyang kalaban, oras na upang simulan ang labanan. Nagmamadali si Ho na parang nag-aalis. Ito ay isang malinaw na treat para kay Mengjin. Gayunpaman, ang kanyang debosyon sa martial arts ay humipo sa puso ni Ho. Kahit na nadama ng kaunting debosyon na iyon, naramdaman ang bigat na ito sa laban na ito sa kanyang kalaban, at ngayon dumating na ang sandaling ito. Nakatayo siya sa harap ng mga mata ni Mengjin, na hindi pa nakakakita ng totoong mundo, at hindi niya lubos na maunawaan kung gaano kamangha-mangha ang labanan na ito. Kung makikita ni Mengjin kahit na ang pinakamaliit na detalye, makakatulong ito sa kanya na sumulong sa kanyang pag-unawa sa martial arts. Sa sandaling ito ay lumipas sa kanya, parang 1,000s ng hindi kapani-pani walang malakas na pag-atake ay nagsimulang mapunit sa kanyang mga damit at hampasin sa kanyang katawan. Ho, tulad ng isang Diyos ng digmaan, na swipe sa pamamagitan ng pagpapakita ng walang emosyon, pagpapakita ng hindi kapani-paniwala na kasanayan. Inamin lamang ni Mengjin na ito ay kahanga-hanga sa sandaling iyon. Ang kanyang mga mata ay gamulong ng kaunti, at siya ay lumipas. Tinatapos ni Ho ang laban na ito. Ang resulta nito ay kilala sa ating lahat. Ngayong gabi, ang young master ay bumalik sa kanyang silid. Nagsimula siya ng pag-uusap sa kanyang nakababatang kapatid. Inalok ko siya ng inumin na magkasama. Ngayon ay isa sa kanyang pinakamahusay na araw mula nang dumating sila. Kaya't hindi maipasa ni Ho ang pagkakataon na magpasa ng inumin. Inisip ni Lirayan na ito ay, syempre, isang mahusay na ideya, ngunit hindi niya maintindihan kung saan kukuha ng alkohol ang alkohol. Pagkatapos ng lahat, ang lipi ng Mudon ay hindi umiinom ng alkohol, at kung hindi nila ito inumin, hindi malamang na matatagpuan dito. Sa madaling salita, ang nakababatang kapatid ay sigurado na si Ho ay hindi uminom, ngunit mangarap lamang tungkol sa pag-inom, ngunit iyon ang kanyang negosyo, kaya't nagpa siya siyang huwag mag-alala, at tinanong lamang kung panatilihin niya siyang kumpanya. Nag-isip sandali si Lirayan, ngunit sumang-ayon, dahil bakit hindi? Kung ganito na ito, lumipat tayo sa isang tao na pagod sa buhay at nakatanggap lamang ng isang gasgas. Si Mengjin mismo ang naglalakad na may pakiramdam ng kaluwagan at kahit nakagalakan. Nakita siya ng kanyang mga kakilala, ngunit sa una ay hindi nila siya nakilala. Tinanong nila kung saan siya nawala sa lahat ng oras na ito at kung bakit siya ganyan. Sumagot si Mengjin na ngayon ay ang pinakamahusay na araw ng kanyang buhay, at maayos ang lahat. Ipinaliwanag niya na ito ay ang kanyang benefactor na natagpuan ng Asher Orb ng buhay na tao ang abot ng Zantian Palace ay nagpakilala sa kanya. Nais niyang malaman mula sa benefactor kung ano ang nagdala sa kanya sa posisyon ng pamamahala ng pananalapi ng lipi, na nagpapaliwanag na hindi niya pinansin ang pananalapi ng lipi ngayon. Binisita nila ang tindahan ng herbal na gamot. Ayon sa kanyang kaalaman, nakipag-usap si Hao Min sa tindahan may-ari, hindi pinapansin ang mga iyon sumusunod sa kanya at ang tanong kung paano niya nalaman ang lahat. Kumbinsido si Master A na mayroong isang amoy sa tindahan ng halamang gamot na hindi dapat sa mga lugar na ito, at kahit na hindi, ang amoy na iyon ay tiyak na hindi dapat naruroon sa lipi ng Midan. Sa makatuwid, ang batang lalaki ay nagsimulang maingat na sniff sa kanya. Naguguluhan ang abot at hindi naintindihan ang ibig niyang sabihin. Hindi komportable, sinimulan niyang iwasan siya, hindi nauunawaan ang gusto niya. Ngunit ang young master ay hindi madaling malinlang. Nakilala niya ang amoy dahil ang buong katawan ng lalaki ay nababad sa booze. Gayunpaman, tumanggi siyang sumang-ayon dito, iginiit na hindi niya maamoy ang alkohol, sapagkat nakakatawa ito. Gayunman, si Ho ay hindi nababalik. Pagkatapos ng lahat, hindi magagawang magnakaw ng pera ang monghe ay makakaya lamang ng mahal at mabangong alak. Mas mainam na talakayin ito sa isang tasa ng tsaa na may chinyon, dahil ang abot ay hindi nais na talakayin ito sa kanya,
dahil sa takot sa mga kahihinatnan, na pinigilan ng tao ang young master. Tinanong siya ng abot kung ano ang nais niyang huwag sabihin sa sinuman, at nangako na gawin ang lahat upang mapanatili ang kanyang lihim na nakatago. Sinimulan ni Ho na maingat na pag-aralan ito, at interesado siya sa isang bagay, upang makakuha ng alkohol. Di nagtagal ay nagtungo sila sa silangan, sa isang lugar na sikat sa isang inumin na tinatawag na Yang Heguk, isang paborito sa mga monghe. Ang lugar na ito ay sikat sa inumin nito, na mahal ng mga monghe. Itinago nila ang pera sa bag, naghahanda na bumili ng kapatid ni Ho ay namangha na hindi lamang siya naglaro ng isang kalokohan sa batang lalaki, ngunit nag-extort din ito ng pera mula sa kanya, isang pagbabayad para sa kanyang katahimikan. Ito ay naging ang abot na ito ay may pananagutan sa pananalapi ng lipi at bumili ng booze na may ninakaw na pera. Ito ay lumiliko na ang monghe ay hindi lamang inumin ngunit bumugol din ng mga ninakaw na pondo. Si Ho, na may isang ngiti, nabanggit na talagang natagpuan niya ang isang karapat-dapat na monghe, at ngayon ay uminom sila gamit ang kanyang pera. Ipinaliwanag ni Lirayan na siya, hindi katulad ng monghe, ay isang martial artist, dahil ang kanyang background ay nauugnay sa martial arts, kaya mas malapit siya sa mga mandirigma kaysa sa mga monghe. Hiniling sa kanya ni Ho na huwag gumawa ng mga dahilan, na nagpapaalala sa kanya na noong una silang nagkita, sinubukan ni Lirayan na ipakita ang kanyang mga kasanayan sa clumsy, na hindi nag-iingat ng isang mandirigma. Naririnig ang mga salitang ito, hindi matatanggap ni Lirayan na tinawag na clumsy, dahil natitiyak niya na ang kanyang kasanayan ay hindi mas masahol kaysa sa antas ng Klegelset clan. Siguro ang kuya ay masyadong kritikal lamang upang pahalagahan siya ng maayos. Napagtanto ng young master na ang mga pamamaraan ni Lirayan ay tila bastos lamang dahil nagmamadali siya at sa pangkalahatan siya ay may kasanayan. Ito ay pagkatapos lamang ng kanyang tunay na kasanayan ay ipinahayag na natanto ni Ho na nahulog siya mismo sa kanyang bitag. Nang maglaon, magkakaroon sila ng isang pagkakataon upang maipakita ng maayos ang kanilang mga kasanayan, at pagkatapos ay magulat ang young master. Alam ni Ho na ang Lirayan ay madaling mangulol, at medyo nakakaaliw ito sa kanya. Makalipas ang ilang oras, nakarating sila sa tavern, tiningnan ng bata ang kanyang table na parang napansin ang mga gasgas na hindi pa niya nakita. Ipinaliwanag niya na itinago niya ang table na nakabalot sa isang tela ng sutla at tinanong si Ho na huwag sabihin ng walang kaparirikon dahil walang gasgas sa table. Tiningnan ni Ho ang nalilito na mukha ni Lirayan na may isang hindi kasiya siyang ekspresyon at sinabi sa kanya na tingnan ang isa pang table sa sikat ng araw at hindi makapagpahinga ngayon. Naintindihan ni Lirayan na si Ho ay magpester sa kanya hanggang sa huli habang naglalakad sila sa madilim na kagubatan. Napansin ni Lirayan na walang kahihiyan ang kanyang kapatidang kalikasan ay hindi nagbago. Naramdaman ni Ho ang mga salitang iyon bilang isang memorya ng yumaong guro, ngunit naging mausisa siyang makarinig pa. Naintindihan niya ang martial arts, ngunit ang martial arts world ay dapat na puno ng mga kwento tungkol sa kanya, kaya hindi niya maintindihan kung bakit hindi niya naririnig ang kanyang kuya. Tinanong ni Lirayan kung nasaan siya sa hierarchy ng martial arts world sa lahat ng oras na ito. Sumagot si Ho na nabuhay siya ng isang tahimik na buhay, kaya marahil ay hindi niya nakamit. Gayunpaman, ang tanong ay nanatili. Siya, napakahusay ng kapangyarihan na mahirap sukatin. Ipinaliwanag ni Ho na kahit na may mga tao na mas malakas kaysa sa 24 Masters, hindi siya naniniwala dito. Kabilang sa mga nauna sa 24 na Masters ay ang mga figure tulad ni Sam Huang o ang 3 metro na emperador na naging mga alamat sa mundo ng martial arts. Gayunpaman, malalim siya, nagtataka siya kung mayroong mas malakas kaysa sa 3 emperador na si Liri at nag-surmise na ang mga umakyat mula sa mundo ng tao hanggang sa mundo ng espiritu ay talagang mahusay na mga figure. Ang mga salitang ito ay nagpakawala sa mga alaala ng batang lalaki ng mundo ng mga espiritu. Ang kanyang guro ay madalas na pinag-uusapan tungkol dito, na napansin na kahit na hindi pa nakarating si Ho sa mahusay na taas ay dapat niyang hangarin sa mundo ng espiritu, kahit na siya ay masyadong ordinaryong para sa isa ngayon, sa sandaling iyon, naintindihan niya na wala siyang ibang pagpipilian, kahit na tinawag itong mundo ng espiritu. Alam niya na siya ay nasa isang antas na hindi maihahambing sa kahit na ang pinakamahina na espiritu. Sa makatuwid, nagpatuloy siyang sanayin upang maging mas malakas, lumapit sa kanyang layunin araw-araw.
Siya ay interesado sa kung gaano kalalakas ang isang tao ay maaaring maging habang natitira sa isang katawan ng tao, at kung may limitasyon sa mga kakayahan ng katawan ng tao.